Yung sa mga DIYers, so meron tayong tetestingin muli na product muli ni Tasundra. So, kotang-kota na sa si Tasundra. Baka naman. So, 5 inches na mid-range. So, yung kanyang technical specs nakalagay dito ay 8 ohms. Ito yung model niya, 507M mid-range. 60 watts yung max power niya. So, probably mga 15 to 30 watts yung kanyang rated power. Siguro yung voice coil nito ay 25mm siguro or 22. Wala nakalagay sa box kung ilan and measurement lang yung nakalagay. Wala, pero worry ko nasa 22 yan to 25mm. So tetestingin natin siya gamit natin ng D10 na plate amplifier kasi dito natin siya gagamitin sa box niya na yan. So powered speaker pa na 3-way. Gagamitan natin ng passive crossover na 3-way din. Ito minodified ko na to Ang dating nakalagay sa capacitor, filter capacitor niya sa Twitter ay 4.7, ngayon 3.3 na. Ito naman, wala kasi akong makitang 22 UF or MF microfarad. Ang dami kasing pumupuna sa akin bakit daw UF ang sinasabi ko instead na MF. Ano ba makikita mong symbol dun sa makita mo symbol dun sa label UF para hindi na mahirapan pa. Sinasabi ko ng UF instead of MF. Pero kung sasabihin natin pinakang meaning niya microfarad, ayun, magtutugma na lang tayo doon. Pero dito na lang tayo sa mas madaling maintindihan o malaman, hanapin. Kasi kahit sa store UF din na sinasabi nila, kaya na-adapt ko na rin. UF na rin sinasabi ko instead of microfarad. Tapos, ito, meron din siyang hindi ko na pinakala. Ito lang binago ko para lumabas yung pagka mid-range na tunog. Kasi kapag yung dati nakalagay dito, 6.8, medyo sakal medyo bitin, parang Twitter na rin yung tunog. So, kapag pinalitan natin ng 22 hanggang 50, mas lumalabas yung pagka-vocal niya. Ito, papalitan ko ba to? May in-order lang kasi ako ng sakto na 22. Ito, temporary lang to, pero okay na rin naman. Medyo may bass sound siya kasi dalawang 100 to na siniris ko. So magiging value niya is 50 UF o MF. Kaya medyo bass sound na siya. Pero ayos pa rin naman yun. Okay lang yun dito. Parang sakto nga lang worry ko So para malaman natin, subukan natin. So gawin muna natin testing. Nakarekta muna, walang capacitor muna. Mahina lang naman to amplifier na to, kaya hindi niya basta mapupush yan, hindi niya basta may tutulak yan. So testing tayo ng music. Testing na natin, nakaload dito sa passive crossover sa mid-range niya para masubukan naman natin kung ganun pa rin pa magiging tunog niya. Pero ang habol nga natin is medyo pa meron siyang bassy sound pa na konti, kaya mataas yung value ng capacitor natin. Kaya para lang makorek yung impedance load dito, para hindi naman ma-overdrive to, kaya kailangan natin lagyan ng passive crossover. Tsaka syempre protection na rin sa speaker, lalo na sa Twitter. So ito na mga DIYers, nakasalang na sa ating passive crossover na 3-way. Sa mid-range siya nakalagay median. Teka, malabo yata hindi gano'n kita sa camera. Basta sa mid-range siya nakalagay. So pakinggan natin yung pagkakaiba ng tunog. So yan, nakatodo yung bass niya, di ba? So hindi na siya nagkakameron ng gaanong movement. So saktong-sakto yung tunog na pala nung ng 50 microfarad or UF, MF para dito. Hindi na siya ganun pala kabasi. So yun yung hinahanap natin tuloy. Ayaw natin sobrang nipis na kapag ano ba yung lagay natin na value, 6.8 or 10,
manipis pa rin eh. So subukan natin na hanap tayo ng mababang value. Tingnan natin yung pagkakaiba pa na gano'n siya magiging manipis at mas masyadong ano na talaga, parang tweeter na yung tunog niya. So hanap lang ako ng capacitor. So yun na, napalitan na natin ng 6.8. So yan, kita ba sa camera? 6.850 volts. So yan ha, play tayo. Pakinggan nyo, pagmasdan nyo yung magiging kung gaano siya ninipis ng tunog. So yan, sobrang nipis na, no? Halos konti na lang yung madidig natin yung pagka mid-range nya. So pinakang akma talaga para sa akin kung gagamitin nyo sa mid-range, halimbawa 3 inches, 4 inches, 22 UF yung pinakamababa hanggang 50 UF or MF. So ito nga, dahil dalawang 100 to sinilis natin para maging down to 50. So sakto-sakto lang yung 50. Depende na lang din sa preference nyo. Pero para sa akin talaga, yun yung mailalabas talaga yung pagtunog ng pagka mid-range nya. Nakita nyo naman kung gano'n nung bibis yung tunog. So dagdagan natin, gawin nating pag-parallel tayo, magiging ano naman value yan eh. Magiging 13.4. Wait lang, hanap ulit tayo na isa pang capacitor. So yun, swerte, nakahanap pa tayo ng medyo mababa ng konting value. Ayan, 33 microfarad UF or MF. MF yan eh. Nakikita pa sa camera. Ayan o, 33. Nagre-reflect kasi ilaw eh. So ayan, medyo makapal-kapal na kaunting tunog niya. So yun, sakto rin siya sa 32 UF. Mas nabawasan pa yung pagka-base sound niya. So kung halimbawa 8 inches yung mid-range nyo, yun yung worry ko, mas maganda sa kanya yung 50 to 100 para labas talaga yung pagka full range mid-range nya. Or kung para mas maganda, i-buy amp nyo na lang or try amp. Hiwa-hiwalay na lang yung mid-range amplifier ng ano, no bass, mid-range at tweeter kung medyo may budget yun. Pero kung isang amplifier yan, amplifier lang gagamitin nyo, gumamit na lang kayo ng passive crossover or right filter capacitor na masaakma sa hinahanap ng tunog nito. Halimbawa ito, yun, parang dito ako satisfied sa tunog ng 33 pero okay na rin sa 50. So, ganda rin pala ng ano nito, no? Mid-range nito, malinaw rin, no? Hindi tulad ng iba na parang ito, okay na. So, quality na rin talaga si Toxunra. Mapamurang model nila, tsaka yung medyo mahal na model nila. Ayos na ayos rin, napakamura lang. Wala pang 200 pesos. So, ilagay ko lang dyan sa tag, itatag ko na lang yung product link. So, salamat sa patuloy pagtutok.